Good morning mga kalagwatsero. So today is Thursday, Huwebes Santo, and Holy Thursday pala ngayon. So today is April 17. So wala tayong trabaho, 4 days vacation tayo mga kalagwatsero. Wow, ang sarap ng buhay natin ngayon. So ngayong araw na to, ay gala ko kayo din sa may Buso-Buso, Laurel, Batangas. Yan. Isa dito sa pinakamagandang lugar, no? Na papasyalan natin. Napaka-adventure itong lugar na to, full of nature. Napakagandang lugar to mga kalabasero. Ito yung napakalapit ng Taal Volcano, itong Buso-Buso sa Laurel. Yan, napakagandang lugar. Yan, pakita ko sa inyo mga kalabasero. Isa din to sa magandang pasyalan, no? Kung kayo ay mahilig sa mga rides, adventure rides, so huwag nyo kalimutan itong Buso-Buso, sakop ng Laurel. Ito na yung kalsada papuntang Agoncillo. Yun. So, malapit na tayo sa barangay Buso-Buso. So sikat itong lugar na to sa panahon na palaging nag-albaruto itong Taal Volcano, kasi siya yung pinaka malapit sa overlooking na lugar din sa may Laurel, Batangas. Yan wow, kita na natin mga kalagwatsero ang Taal Volcano. So road pala din no? Road construction pala din pero kunti na lang, no? Mag-stop over tayo para ipakita ko sa inyo gaano kaganda itong Buso-Buso mga kalagwatsero. So, grabe, no? Grabe yung nature din sa mabuhayan ka talaga din mga kalagwatsero. Mawala yung stress, no? Yung pagod mo sa trabaho for how many days. Pero pag nagala ka din wow, no? Tingnan nyo mga kalagwatsero, ang ganda, napakaganda talaga din So yan, hinto na tayo at mag picture tayo. Okay, wow naman, wow. so nandito na tayo sa isa sa mga landmark ng barangay Buso-Buso. Yan mga kalagwatsero. So lahat na dumadaan din picture talaga yan, no? Karamihan mga biyahero, mga riders. So dati ito may coffee shop din parang sarado, no? Siyang sarap din pag lalo na pag sunset. Ang ganda ng view, overlooking tayo sa Taal Volcano. So yan, napaganda mga kalagwatsero. So wag nyo kalimutan to, no? Pag kayo ay nasa mga long weekends, wala kayong mga trabaho, napaganda gumala din kung kayo ay mahilig sa mga adventure rides. So wag nyo kalimutan ng Buso-Buso. Yan, perfect view. So from Santo Tomas, may layo itong 35.8 kilometers. So 1 hour and 5 minutes yung biyahe natin. Sa tamang takbo lang. Hindi naman tayo mabilis magpatakbo. So tingnan nyo mga kalagwatsero, dumami na yung mga sasakyan. Halos na daan, halos na daan din picture talaga yan. Ayan, kasi napakaganda talaga yung view. So ito na yung parang entrance o bukana ng barangay Buso-Buso. Grabe, no? Yung kalsada din mga kalagwatsero, sobrang tarik talaga yan. Ayan, yung last visit ko din I think 2022 pa yon. Nako, parang dalawang sasakyan na tumirik, no? Nag-overheat sa sobrang tarik talaga. Lalo na pag galing kayo doon sa baba, paahon kayo, paakyat pala. Sobrang tarik talaga mga kalagwatsero. So yan, napaganda ng view. So yan, tanaw natin ang pinaka barangay proper ng barangay Buso-Buso. So ito ay sakop ng Laurel, Batangas. May population nito 2,720. Medyo marami-rami na rin yung nakatira itong lugar na to. So napakagandang lugar ito mga kalagwatsero, itong barangay Buso-Buso. Siya yung malapit talaga sa Taal Volcano. So yan, palusong talaga din napakagandang view. Sobrang ganda talaga, napaka-relaxing itong lugar na. So, perfect view itong lugar na to. So, ang Batangas talaga, napalibutan nito ng mga gandang lugar.
Itong Batangas, napakahanap pa sa nature. So yan pala, nandini pala yung sikat na resort, yung Kalinisan Resort and Hotel. Yung nandini pala sa may barangay Buso-Buso. So ipakita ko siya sa inyo mga kalapatsero, itong lugar na to. So ito na yung barangay. Ang laki pala itong barangay na itong Buso-Buso. So may mga hotels din eh. Isa na rin tong pinakasikat na resort na medyo matagal na din eh. Itong Kalinisan Resort Hotel. Yan. So hanapin natin mga kalapatsero. So itong kalsada to, yan yung highway. Yan na yung papuntang Agoncillo. Ang labas natin dyan is Limery. Yan. Yung kalsada na yan. So mamaya, gala tayo doon sa may dulo. So yan tanaw natin na pagandang view. Sobrang ganda. Din nung panahong I think 2020 yon nung sumabog yung Taal Volcano. Isa dito sa medyo natinamaan talaga mga kalapatsero. Itong barangay Buso-Buso. Sa pool talaga to napakakapal ng din yung ash. Yung parang putik sobrang kapal talaga yung last visit natin din after ng Taal Volcano eruption. So, isa din to sa mga tinamaan talaga itong lugar na to. So ito na yun napakalapit lang niya sa Taal Lake. May mga hotels na pala din rin So tanaw natin yung mga face cage. Yan. Parang hotel to din So first time natin itong nakita. Dati parang wala to. So malaking barangay pala itong Buso-Buso. Hanapin natin yung Kalinisan Resort. Isa sa mga magandang resort din sa Laurel. Ito, nakita na natin. So hindi lang tayo sure mga kalapatsero kung magkano ang entrance nitong Kalinisan. Pero medyo may kamahalan to kasi magandang resort din to. Napakalawak ng parking area ng Kalinisan Resort to. Ito yung perfect place talaga ito pag tayo ay nasa break or wala tayong trabaho. Perfect place talaga to na lugar. Malayo tayo sa ingay. Yan. Is Kalinisan Resort and Hotel. Wow, ang sarap maligo. Ang ganda pala ng mga swimming pool. Ang laki pala ng mga swimming pool din sa mayan ng Kalinisan Resort. Wow. Napaganda mga kalapatsero. Itong Kalinisan Resort. Din yan sa may Laurel, Batangas. I never make promises. Ang sarap maligo. Sobrang init ngayon. Napaka init. Nasa 40 degrees na tayo ngayon mga kalapatsero. So ngayon is Huwebes Santo. So bukas hindi mo na tayo gagala. Then punta tayo doon sa may unahan. Doon tayo sa pinakamalapit ng Taal Volcano. Buti na lang ang Taal Volcano ngayon hindi nag-alboroto. Tahimik siya ngayon. Last, I think January, February, sunod-sunod yung buga ng usok din mga kalapatsero. Buti na lang pagdating ng March at saka ngayong month na to, April, kalmado ngayon ang Taal Volcano. So yung mga tao din parang nasanay na rin, hindi na sila takot. Parang normal na sa kanila yung mga ashes ng Taal. So madali lang din pag kayo ay pupunta ng Limery o Taal. Pag din kayo sa may Laurel, Batangas, mas malapit din mga kalapatsero pag galing kayo ng Santo Tomas. Kasi pag naglipa kayo doon sa kabilang side, medyo malayo. Malayo yung ikutan natin doon. Kasi madaanan mo pa yung lipa, Cuenca,
Ano pa yung Cuenca, Santa Teresita. Parang malayo nga mga kalakotsero. Mas mabilis din eh. Kaso lang, medyo may mga matarik lang na talaga. No? Matarik na mga kalsada. Sobrang ahon. Ahon losong ang ano natin din eh. Itong banda lang. No? Pagdating naman natin din eh, sa may unahan, plain naman din. No? Hanggang ano na to, Agoncillo. So napakaganda ng view. So grabe yung nature. Napaka-relaxing talaga itong lugar na to. Alam niyo mga kalakotsero, malapit na tayo sa mga biwok din nila, no? Papuntang Agoncillo. Ang ganda talaga ng view din mga kalakotsero. Lalo mga kayo kung nag-rides kayo, yung tamang takbo lang. Enjoy niyo yung biyahe niya. Napaganda talaga, no? Kasi coastal road na tayo hanggang pagdating natin doon sa town proper na Agoncillo. Gilid na talaga tayo ng Taal Lake. Yan, no? Kita niyo yung kalsada, nasa gilid na lang yan. Hanggang Agoncillo na yan, mga kalakotsero, pag kayo ay dumiretso doon. So, sa ngayon, hindi muna tayo diretso, dito lang tayo. No? Yan. No? Ang ganda ng view. Napaka-relaxing place. Hindi talaga tayo magsawa din eh. 3 bisis na tayong nininagala mga kalakotsero. Yan. Napaganda talaga itong lugar na to. So yan, tingnan nyo mga kalakotsero, napakaganda. Ito yung sabi ko sa inyo na coastal road na tayo. Gilid na tayo ng Lawa Lake. So ganito na hanggang pagdating natin doon sa may Agoncillo to San Nicolas. Yan, sa Agoncillo to San Nicolas. Napaganda talaga ng view din eh. Pag kayo ay mag-rides, loop rides, yan tawag natin dyan, loop rides, yung ikutin natin ang buong Lawa. Siguro mga nasa almost 3 to 4 hours. Yan, ang travel time natin dyan pag ikutin natin nito, yung buong loop. Yan. So yan yung mga ginagawa ng mga riders. Loop rides sila, no? Start sila ng Santo Tomas, paikot, Talisay, Laurel, Agoncillo, then San Nicolas, then balik, Lipa. So mga ganon, 3 hours yan. Kaso lang, yung 3 hours mo parang konti lang, walang masyadong pahinga yan. Pero kung natin yung mga picture, snacks, kain mo na, yung mga nasa 4 hours lahat. Yan, ang ganda ng view. So itong area na to, daming mga fish cage. Dito siguro yung number 1 ng mga tilapia at saka bangus. Kasi pansin natin ang daming mga din eh. Parang mga budiga tawag yan o warehouse ba. Ang daming mga nakapark na fish car, yan, mga delivery car. Papuntang, hindi sure kung papuntang Maynila yon. So yan So delikado lang din yung mga kalakotsero yung nangyari sa bagyong Christine, no? Kasi ang kalsada kasi gilid ng mga pangpang. So prone sa mga landslide. So noong bagyong Christine nga, medyo hirap talaga tayong dumaan din sa daming landslide. Naharangan yung mga kalsada. Yan napaganda talaga itong Batangas. Ito po, sobrang ganda talaga itong lugar na to. So, may mga minibus na pala din dati wala yan, hanggang doon lang yan sa bayan ng Laurel, ngayon diretso na sila, So pansin din yung mga kalakotsero, wala mga passengers jeepney din eh. So karamihan ay mga private cars lang, saka mga motorcycle. Buti na lang mayroon na tayong nakita mga minibus. Bakit walang jeepney din eh? So sobrang kasing tarik na mga kalsada. Okay, mag-real video tayo din itong lugar na to.
Kita ko lang sa inyo yung Taal Volcano. So yan yung Taal Volcano, mga kalakwatsyero, napakalapit lang, no? So, puno ang lawa ng mga fish cage itong area na to. So ang Taal Volcano ngayon is napakakalma, walang usok, wala lahat. Yan, napakaganda ng view ng Taal Volcano. Napakalapit lang natin, mga kalakwatsyero, sa Taal Volcano. Pero hindi lang natin ilapit yung drone, no? Kasi karamihan kasi sa mga nagdo-drone din, hindi na nabalik yung drone. So nakakatakot. Aywan ko lang. Yan ang mga narinig ko. So maraming mga vlogger din ni mga kalakwatsyero, yung mga drone nila hindi na nakabalik. Aywan ko lang. Kasi yung kaibigan ko nagdo-drone siya, full bars naman din daw. Yung battery naman daw niya is okay. Pero hindi na nakabalik. Sa madaling salita, parang may misteryoso itong lugar na to. Bihira lang daw nabalik yung drone. Swerte na lang daw kung mabalik yung drone mo din eh. So wag na lang, nakakatakot. You have to respect the rights of the Taal Volcano. Parang may nakatira kasi dyan. Yung sabi ng karamihan, hindi magpa-disturbo. Huwag natin i-disturbo ang Taal Volcano. We have to respect the Taal Volcano. Kasi bakit nag-alboroto yan? Kasi ginalaw, mga kalakwatsyero. Ginalaw kasi sa daming mga foreign vloggers dati, para siyang na-distract, na-disturb. Totoo naman din yun. Naniwala tayo dyan. So doon siya nagalit. So wag natin galawin ngayon kasi natulog si Taal. Baka ma-disturbo pa. Okay, so continue tayo sa ating gala. Tingnan na lang natin din. Napaganda itong view na to. Grabe. Super ganda talaga itong Batangas. Na-inlove na po tayo sa Batangas, no? Tayo po ay taga Cebu. Cebuano po tayo, mga kalakwatsyero. Pero yung puso natin ay na-inlove na talaga din sa Batangas. Yan. Napagandang lugar. Wala to sa amin, mga kalakwatsyero, kung mga ganito na view. Nako po, wala. Dito lang yan sa Batangas, napaganda talaga mga view. Wala kasing lawa sa amin, walang volcano, wala lahat. Ang sa amin doon, beach lang. So, marami naman din sa Batangas yung mga beaches, no? Mas maganda pa nga din kung tutusin. Napaganda talaga ang Batangas. Yun pala, may mga landslide. Yan na nga, mga landslide na naiwan ng Bagyong Christine itong lugar na to. So pag may time, huwag niyo kalimutan na bisitahin niyo itong Buso-Buso. I-promote natin to, isa sa mga tourist attraction, tourist destination din sa Batangas. Marami na ring resort din isa na rin yung Kalinisan Resort kung gusto niyo mag-overnight. Then kung gusto niyo mag-overlooking lang sa Taal Volcano, napakalapit lang din. Isama din to sa inyong mga gala, mga kalakwatsyero, itong barangay Buso-Buso. Ngayon napakainit kasi summer na talaga tayo ngayon at Holy Thursday tayo ngayon. So bukas pahinga muna. Wala muna tayo sigurong gala. Kung may gala man tayo, doon na lang muna tayo sa may Tanawan or Santo Tomas muna. Hindi muna tayo nalayo. So enjoy natin ang ating 4 days vacation. Yan. Tayong pasok 4 na araw. At next week naman, after 1 week, ang May 1 na naman, holiday, mga kalakwatsyero. Wala na naman tayong pasok yan. So, pag wala tayong trabaho, itong ginagawa natin. Nagala tayo, i-share ko lang sa inyo yung mga videos at to promote Batangas na magandang lugar. Wow, nice view. So, ito na yung sinabi ko sa inyo, mga kalakwatsyero. Ito na yung paahon, papunta doon sa landmark ng Buso-Buso. Yung logo nila kanina yan. Hindi lang malata sa ating camera pero sobrang tarik talaga itong kalsada na to. So yung motorcycle natin nauna na. Parang chinso na yung motor natin sa sobrang tarik. Yan. So kung may mga sasakyan kayo medyo hindi kondisyon yung radiator, delikado talaga itong lugar na to. Sa mga
bagong sasakyan, nako, ito yung tamang-tamang break-in. Dito masubok yung makina. Sabi yung ang taas na natin, no? So, yan. Ito yung tambayan, no? Yan, nakalakad zero. Yan, buso-buso. Okay, so diretso na tayo. Pabalik na tayo ng Santo Tomas. Ito ay may layong 35.8 kilometers. At ang travel time natin is 1 hour and 5 minutes. So medyo mainit na. Kasi ang oras natin ngayon is nasa 11:45. Nako. Magla-lunch na pala tayo. So doon na lang tayo sa Santo Tomas. Doon na lang tayo magla-lunch. Okay, so maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers at saka sa ating mga viewers. Maraming salamat po. At support kayo sa ating channel. Okay, thank you very much. So, dito na lang. God bless us all. Thank you. Bye-bye.